guys, here in a nutshell with me, Ina. Alam niyo, mapapasana all kayo kung tutuusin tungkol sa sitwasyon ng ating kakwentuhan ngayon. They arrived in Canada through the international student pathway. At akalain nyo, very thankful sila because meron silang sponsor. Sagot ang tuition nila and other expenses. Pero, it does not mean, guys, as later on we will hear, hindi ibig sabihin na porque sagot na yung mga bagay na yan, madali na rin agad, mapapadali na agad ang kanilang buhay dito sa Canada. So yan, ang ating, pag-uusapan, kasama ang ating kaibigang suki natin sa Spot Pinoy. Kung kayo rin ay nanonood ng isa naming channel na Spot Pinoy, si kaibigan nating Nino Africano. Hi, Nino. Nandito ka ngayon. Hello, Ate Ina. Good morning. So, 7:47 dito sa Calgary. Ang aga namin, guys. Talaga to si Nino. Yes, Just to make time, para mag-abot kami. So, Nino, alam mo, lagi kang nagko-comment, sumasali sa aming live episode sa Spot Pinoy. I had no idea na ganito pala ka-interesting ang iyong story, So, again, International Student Pathway. At my gosh, sagot ng inyong relative ang tuition and other expenses. Can you share with us paano yung nangyari yan? Well, ang nangyari is si mother is parang nagsabi siya sa mga kapatid ko na gusto niya sana na yung mga anak niya na ako daw sa kayong bunso is sa bansa na rin daw magstay. So yun. And then, ang nangyari is yung kapatid ko, yung ate ko, which is yun yung nag-sponsor sa amin. So, dininig naman niya. So yun, tinulungan niya kami. Actually, una na siyang inoffer doon sa bunso namin. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Yung wife ko kasi medyo may pagka-Girl Scout laging handa. So, nung inoffer sa amin, inaantay lang talaga namin. Nung inoffer sa amin yun, ready na yung mga mga documents namin nun. Like yung mga birth certificate, mga transcript, ganyan-ganyan. So ang kulang na lang is yung idea kung paano makapunta ng Canada under student pathway, mga ganon. So nagkuha kami ng consultant. Then siya rin yun. Siya rin ang nagsagot nun. Oh, wow! Teka muna, you are so blessed to have that kind of an ate. Si ate matagal sa Canada. Ano ba? Anong sitwasyon niya? Hindi, si ate is not in Canada. So siya ay nasa Switzerland. Oh, okay. Yes. Tapos, paano kayo kinausap ni ate? Ano ang deal ninyo? So, sagot niya ang tuition and other things. Can you share with us? If you can, if it's not well, yun, ang sabi niya is meron daw siyang kaibigan na ang kapatid daw ay nasa Canada, ganun daw yung pathway. So, tinanong kami kung gusto. Ako sumagot, sabi ko sa kanya, gusto ko mag-aral. Sabi niya, no, kasi parang nagtatapon lang tayo ng pera. Tinanong yung asawa ko. Kung ikaw daw. Oo. Sabi, medyo, nakaka-offend, pero okay lang. Totoo naman. So, yun. So, inoffer sa asawa ko, nung time na yun is talagang nangangarap din kami makapunta ng Canada. Kasi, there was a time na nung time ng yung mga Bayantel internet, yung mga DSL. Tapos ang unang search namin sa YouTube, di naman nag-search, parang unang nag-pop up sa YouTube namin is si Boss Marco Obando. Ay nako, idol natin yan, ang tracker natin. Oo. Idol, so nung time na yun, may idea lang kami sa Canada, wala kami picture, so picture namin Google lang. Then nung nakita namin si Boss Marco, so nakikita namin, pinapasyal niya kami sa, habang nagda-drive siya ng truck, sinasabi niya, ito Alaska, ganito rito, ganyan. Parang nakakainganyo. At the same time, nangarap din ako maging siya, na maging truck driver, which is hindi naman ganun kadali talaga. So, masaya na lang ako para sa kanya habang nanonood. So yun, doon nag-umpisa yung pangarap namin mag-Canada. Then, nanood ulit kami ng YouTube, ito naman si Inags. Ako po si parang Inags din natin. Okay, hi Inags. Oo, nakasandal sa pader, na ang katabi mga karton. Sabi ko, parang ayoko nang tumuloy Ganito yata sa Canada. Ganyan. Pero hindi naman. Kumbaga parang habang pinapanood mo, naintindihan mo kung bakit nangyari mga ganon. So yun. So lalo kami nagka-interest sa Canada. At ito pang nangyari ate, no? So yung panganay kong anak, mag-18, August 30. So na-approve kami August 22, 2022.
So Naku, kailangan namin pumunta kaagad kasi baka abutan ng 18 sa labas eh, baka hindi na oo. makasama. So August 26 nag-flight kami kaagad. So yung mga gamit namin, mga natira, binenta na namin. Talagang kumbaga baratilyo kung baratilyo na yun para lang tipong Oo. maano. So yun yung Ay, pinagamit namin paggalaw dito bukod doon sa binigay na budget ni Utol. nice. O, parang Eh, naengganyo ka pala ng mga napapanood mo sa vlog, ano? Guys, be careful about who you watch. No, parang naengganyo ka hindi. in a way ng mga napapanood mo. Mm, Ninyo. Tapos pagdating mo dito, na-feel mo na tama ba yung napanood mo? Or, ay, iba pala sa kumpara sa hindi. mga napanood mo? Actually ate, nung time na nagde-decide kami sa pagpunta rito, kumbaga parang binago talaga namin yung mindset namin na mag-iiba yung mundo namin para mapupunta kami sa ibang planeta. Alam mo yun, yung mga hearsay about sa mga kapwa. So, yun, dumating sa punto na parang, nung dumating ako rito, di nag-work tayo, nakaranas tayo ng mga hindi maganda. No. So, okay lang. So, tuloy pa rin ang buhay. Basta as long as focus ka sa goal, walang Oo. makakaano sa'yo. Sa ngayon, guys, how many years pa lang kayo dito ninyo? Hindi pa po sila PR, they're working. Okay? On Yeah, yeah. securing their PR. Anong status nyo ngayon, Bale? Nasa anong stage Um, kayo? Hindi ko nga alam, Ate Ina, parang akala ko, inimbitahan mo kung masali sa channel mo or sa vlog mo dahil alam mo na kasi August 26, 2022 kami dumating dito, magti 3 years na kami. Okay, okay. Tapos Yes. kaka-PGWP, 1 year PGWP ngayon si Mrs. Yes. So, naka 1 year na siya. Bali, si Mrs., isa rin naman, siguro masasabi ko rin swerte kasi nung time na graduate sila, after nun, dun yung time na nagigpit ng Canada sa mga student na papasok. Okay. So, yun. So, si Mrs. naka 2-year course siya, tapos yung PGWP niya is 3 years. Yan, Ayun. okay. And guys, dahil nga, blessed sila ninyo na may budget for tuition, ang naging, kumbaga, sistema ninyo ni Mrs. ay hindi, you told her not to work and just focus on school. O, di ba? Talagang full-time Oo. student si Mrs. Bakit Kasi, ganon ang naging desisyon ninyo? kasi nung time na parang first day ni Mrs. or mga first month ganun, nakita ko yung niya, yung struggle. Hindi dahil sa parang language barrier, nakakasabay siya. Kaya lang problema, iba talaga yung style ng pagtuturo dito. Okay. Kumbaga parang, hindi ko naman masasabing dahil sabi ni Mrs. ko, siguro dahil may edad na rin ako. Hindi naman. Iba talaga daw ang klase ng pagtuturo dito sa Canada. So, hindi lang naman siya nagsabi na hirap. Sabi niya nga sa sarili niya, mas gugustuhin niya pa mag-isa o 2 trabaho, walang problema sa kanya. Wag lang daw siya mag-aral. Totoo. Grabe Totoo. naman. Ganon. Totoo. Kasi mahirap talaga. Which is, stepping stone namin yung para tipong ma-PR kami rito, di ba? Oo. So, ikaw, ito Actually, na. Go ahead, sorry, Nina. bukod doon sa hirap sa pag-aaral, actually meron, parang last sem yata niya, bumagsak siya ng isang subject. Naku. So, niretake niya. Then, kung sakaling bumagsak, alam mo yun, isang subject lang, pinapasukan niya pa yun, ha. Oo. Ayun. Kasi parang ang nangyari, kulang lang ng points para pasado siya. Which is, ang sabi ng professor niya is parang hindi niya i-consider na ipasa dahil nga raw sa parang talagang hindi pa naman dapat. So, pinag-ano siya ulit. Tapos doon, nakuha niya. Pero kung bumagsak siya ulit noon, wala, uwi na kami. Kasi ang permit namin tapos na. Wow! Okay, buti na lang din pala, no? Okay, Oo. ngayon puntahan natin ang storya mo bilang yung naka-spousal open work permit. Okay, Opo. kamusta ka? Bali Siyempre, kasi, was there a big pressure ba rin to get a good job? Para kumbaga, naiisip mo ba, nahiya ako kay ate, kailangan may ambag akong maganda-ganda. Paano ang nasa isip? then, nung time naman na yun ate, wala naman silang sinasabi. Kaya lang syempre, kaya naman din ako nagtatrabaho, bukod sa kailangan din ng income, is para din, ako rin, may laban din ako na pwede akong mag-apply as PR, di ba? Kasi Yes. both siya at ako pwede mag-apply eh. So, nung time na nagtatrabaho, yung first job ko rito, butcher ako dito. So, malayo sa trabaho sa Pilipinas as technical support representative. So, yun. Doon ko na-experience yung lahat ng mga bagay na na-expect ko, which is wala namang problema. Medyo masalumot, pero
Kasama yun sa ano eh. Kasi dito sa Canada, kumbaga parang naset ko na sa isip ko na walang happy ending lagi. Kumbaga Oh, 90% talagang ano eh. Alam mo yun? Kasi ano lang yan eh, kumbaga paano mo sinet yung isipan mo. Kasi baka mamaya pagpunta mo rito, akala mo happy-happy ka, biglang di naman pala. Alam mo, may matroma ka pa. Which is yun. oh. So you had not so nice experiences in your first True. job. Sabi mo, nag-butcher ka, no? Medyo malayo, ha? Buti nakuha ka pala, no? Oo, hindi. Dito naman kasi wala namang problema as long as fit ka, ganun. Walang Okay. problema, maano. Kasi tuturuan ka naman. Actually, ang ganda nga ng training nila eh. One day. By the way, sa Canada po pala walang formal training, hindi katulad sa Pilipinas na pagka kunyari technical support, may 1 month na product training, mga ganyan. Dito po wala. One day lang po, heads up lang. Ito yung kutsilyo, titatadtarin mo, pak. Oy, grabe ka. Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Hindi ko alam, ha? Baka kasi dumami na rin yung mga nag-a-apply na butcher ninyo. Baka nagbago na. Ay, mas maganda kung tipong nag-aral sila sa Pilipinas tapos or may experience na talaga sila. Kumbaga parang hindi na sila mahirapan. Actually, mas magiging magaan sa kanila mga bagay-bagay dito kung ganun. Oo. Okay, so willing ka ba i-share sa amin yung ilang mga workplace issues na medyo hindi mo nagustuhan sa Ay, iyong oo. job? Hindi ko, kasi nung time na yon, kaya po ko rin nag-stick do sa trabahong butcheries. Ano rin siya, may pathway rin siya, papuntang PR din po eh. Yes. Oo. So, kahit na-experience mo yung mga ganung bagay, eh, kinakaya mo lang. At the same time, hindi mo, ano yung hirap na wala ka mapagsabihan dahil yung asawa mo, focus sa pag-aaral na nahihirapan na tuwing gabi, alam mo yun, parang uwi ako ng 10, biglang magigising ako ng 3 o'clock, gising pa siya, nag-review pa, tapos umiiyak pagka ano, alam mo yun. So, kumbaga parang yung mga na-experience kong gano'n, hindi ko na sinasabi. Then, ayun, so interesado kayo kung ano yung na-experience ko na yun. Yung ba yung tipong, di ano ka, nagcha-chop ka, di ba? Biglang lalapitan ka, yan pala nagcha-chop mo? Sabi sa akin gano'n. Dapat nag-call center ka na lang ulit eh. Ay, mga, ano to, kapwa, kababayan natin to o iba? Kapwa po. Ay, gano'n, nakaka... Okay. Na-considering nga, na ang liit lang nung lalaki na yon, tapos ako balaki. Pero, syempre, sabi ko nga po sa inyo, nung dumating ako rito, anticipate ko lang yung mga ganyan-ganyan. So, sa laki ko to, kumbaga, namubos ako, boss, kuya, yan. Kumbaga, nandun pa rin yung ano, yung talang respeto mo kahit gano'n ang nangyayari. Tapos, yun, ganun pa rin. So, may time pa na tipong, kasi mga karne po rito, frozen, malalaki, isang box, no? Papasok po ako ng hapon, di-deliver ng umaga, ako pa magpapasok na sa freezer. So, isipin niyo po yun, di ba? Na tipong freezer na yung pinapasukan ko, pinagpapawis ako dahil ilang karne yun. Tapos sasabihin siya, mali, doon pa sa kabilang ano yan. I see. Which is okay lang, tanggap pa rin, trabaho din yan eh. Pero nung time na na-aksidente po kasi ako doon, so na-chop ko yung kamay ko. Naputulong ka ng daliri? Tip of your finger? Hindi naman. Pagpalo ko nung itak, nag-chop ako ng parang pang-adobo cut. Lumaylay siya. Tapos ang ginawa ko is, binitaw ko yung itak, kumuha ko ng tissue na brown natin sa mga ano, nirolyo ko siya, tapos sabi ko, break lang ako. Kasi ayoko nang naabala ba. Tapos ang nangyari is, hinabol ako. Sabi sa akin ganun, hindi raw po pwedeng ganyan. So, dinala ko sa ospital. Ito pa po dito po pala sa Canada, pag ang situation nyo is not emergency, hindi talaga life and death. Hindi kayo asikasuhin kagad kasi nga po, libre lang naman yung ano na yan. So, dinala ko sa ospital, mga nasa 4 o'clock, dinala ko ng manager ko. Sabi sa akin ganun, balikan na lang daw niya ako. Or, mag-Uber ako, re-reimburse ko na lang. Dumating sa punto, 4 o'clock, tinignan ako ng nurse, 8 o'clock ng gabi, isa lang ako doon sa loob, tinignan yung sugat, tapos mga 9:30, dumating yung doktor, tinanong ako kung tatahiin, kung anong gusto ko raw, tahi or kung ano raw, sabi ko stapler lang. Sabi niya, pag stapler yan, medyo di magagaling kagad, stapler lang, kasi ayokong tahiin eh. So in short, na-WCB ako. I see. Okay. And that led you to eventually, kasi siguro hindi ka na maka-work din naman syempre with your hands. Umalis ka na doon sa... Hindi ako pwedeng mag-gloves, hindi ako pwedeng humawak ng mga fresh meat kasi mako-contaminate at the same time yung kamay ko magkaka-infection. So naka-modified work ako. Ito pa po, naka-modified work ako.
So nakalista po doon yung mga dapat ko lang gawin. Tama. Hindi po yun nasunod. At the same time, nung time na po yun, Uy, na bawal yan first day ko dito. na sa modified work, Diba? pinapahawak ako ng kutsilyo, ate. Oo, bawal yan dito. I think they would be in violation of certain OHS rules. Occupational Yes, health. tama. So tama po yun. So yun nga, yung may mga experience ko. Ganun pa man, trabaho pa rin. Tapos dumating sa punto yung mga kasama ko sa trabaho, doon sa department na yun, medyo sila na yung pumapalag kasi alam nilang mali. Tapos parang nasasaktan din sila, di ba? Hindi naman dapat kasi ganun. Ako naman, trabaho lang. Sabi ko, hayaan nyo lang, trabaho naman to, okay lang yan. Saka hindi ko naman masyado mapupwersa yung kamay ko, which is naka-stapler lang, ate. Oo. Di ba? Na Sorry. dapat tahin. So, yun. Tapos, ang nangyari, kaya naman ako naka-exit doon, kasi dito sa Canada, 3 months pa lang, dapat regularization mo na. Lumagpas na yun. Parang umabot na ng 6 months ata. Tapos, ang nangyari is, pinapapirma ako ng papel for parang re-extension, revaluation. Hindi ko na pinirmahan. So, sabi ko sa kanya, sabi nila sa akin, pag di ko to pinirmahan, ang mangyari is, parang end of contract, which is ganun ang nangyari. At least hindi ako, kasi i-terminate ako ng mga yun eh. Oo, I see. Yun yung nasa sense mong mangyayari. Inunahan mo yes. na. Hindi ko siya inunahan. Tinapos ko lang yung yung parang due date ng ko, yung initial na contract ko. So, endo. Oo. Okay. Ayun. And ngayon, at least, no, you found a new employer, a very reputable employer. Hindi na po butcher ang kanyang ginagawa ngayon. Ito na ba yung next job mo agad? Ninyo o meron pang... Hindi pa. Meron pa. Doon naman sa isa, filtration naman yun. So, gumagawa kami ng mga furnace filters, ganun, mga industrial filters. So, tumagal ako doon, nasa 1 year and a half yata ako doon. Bigla ako ni-lay off. Bakit? Bukod tanging ako lang. Nung time na yun, ako lang agad doon napili. Pero yung nagkatrabaho akong midnight shift ate, no? Tapos, 6 o'clock may mga papasok na ng umaga. Tinawag ko ng manager, dinala ko. Dalhin ko raw lahat ng gamit ko. May speaker ako na Bluetooth speaker na malaki nun, te. Alam mo yung bit ko, sabi ko nga, bakit daw? So, pinapipirma ako, lay off daw ako. Bakit daw? Ano ang dahilan? Overstaff, which is, doon sa shift namin sa panggabi, 4 kami. Siguro, ako yung rookie, possible. Pero kasi yung isa, dito kasi merong isang din yung tipong alam mo yung mga same provincial, mga tipong Ilocano, Bisaya, alam mo yun? Mga Pilipino din ang kakatrabaho mo dyan, ibig mo sabihin. Yes. So, nung time na nandun ako nagkatrabaho sa butcher, so, isang entire na empleyado, puro Pilipino, di ba? So, pinili ko yung, nag-apply ako sa trabaho niyo kasi 4 lang kami sa gabi na Pilipino. Pero mababait naman sila. Wala akong masabi. Tawag dito, yung management lang, ewan ko. Hindi ko ba alam? Ewan ko sa kanila. So, total, dead pa lang, apply na naman sa iba. Tapos, dumating sa punto, parang na-expire yung permit ko, yung maintain status ko. So, naghahanap yung mga employer ng bagong permit sa akin. Wala akong may pasa. So, hindi nila ako na. Ang tagal ko bago nagkaroon ng trabaho. So, ang ginagawa ko na sa bahay, linis lang ng sasakyan. Then, nung lumabas yung permit ko, sakto naman na hiring to, itong kinatrabaho ko ngayon. At yung trabaho ko rito ay maglinis ng sasakyan. So, sakto-sakto. Perfect, di ba? Sa bagay na gusto ko. Are we going to, sige, let's not mention the name, but it's one of the big car manufacturers around in the world. So, pag nandito po kayo sa Canada, sasabihin sa inyo kung anong magandang brand, isa po yung sa babanggitin. Okay. Kamusta ka na dyan? Dito ayos naman. Happy naman. So, may mga ganun pa rin sitwasyon, pero deadma lang. Pero masaya rin naman kasi nagagawa ko yung bagay na talagang gusto ko, which is yung mga sasakyan. Hilig ako sa sasakyan talaga, actually. Okay. Alam mo, actually, maganda yung mindset mo, no? Yung nabanggit mo nung una. Na kapag nandito ka sa Canada, expect mo rin, in a way, makakatulong kung ang expectation mo ay mahirap ang buhay kesa sa... Hindi mahirap talaga ang buhay. At the same time, kumaga kahit sabi mo may trabaho ka, hindi ka naman pwede siyang, alam mo yun, yung parang hold on doon kasi pag winter, 'di ba, nagbabawas din ng oras. Minsan nagbabawas din ng araw ng pasok. So kailangan
may backup ka. Kasi pagdating ng ganong sitwasyon, tapos tipong saktuhan ka lang, sira budget mo, sira yung ano mo, yung mga flow ng pera mo, di ba? Lalo na kung wala kang ipon, wala, sakto lang. So magagalaw mo yun. So dapat talaga ready. Yun yung mga bagay na natutunan ko siguro latter part na. Pero baka Ayun, tanongin nung iba, no, Nino. So, ibig sabihin, ayaw mo dyan sa Canada, Nino. Nagre-regret ka na, nagpunta ka pa dyan dahil ang dami mong pinagdaanan na hindi maganda. Ay, hindi. Ano yun, yung mga pinagdaanan ko, tanggap ko yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung dumating kami rito, nung nagtatangka kami pumunta rito, talagang tanggap ko kung anong mga mangyayari. As long as ma-PR kami, kasi para sa mga anak ko, sa mga bata, yun lang talaga ang pinaka-importante sa amin, di ba? Hindi na to para sa amin mag-asawa, kumbaga para sa mga bata na lang. Kasi nung time na dating nila rito, enjoy na enjoy sila eh. 'Di ba? Different culture pero di naman sila parang na-shock or ano. Enjoy sila. Okay, walang problema. So nakita ko yung tipong ano. So yun yung parang nag-strive sa akin na pumasok araw-araw kahit ganun yung mga na-experience ko. Laban lang. 'Di ba? Lalo na sa mga panahon ngayon, ano? Alam niyo naman, pahirapan ngayon maging PR, sila ninyo. Sige, update na lang tayo niyan, ano? Later on, pag nakuha na nila yan, i-manifest natin. Bali magpapasa po kami siguro itong mga next month under Canadian Experience Class ba yun? Parang ganun, si Easy. Good luck. Pero sige, isa na lang, no? How about the nicer things that you appreciate in Canada? Yan, no? Bago tayo Actually, hindi naman lahat ng bagay dito sa Canada pangit. Ibig sabihin, depende lang din kasi sa'yo yan eh. Okay siya dito. At the same time, alam mo yun, parang kung iisipin mo, dati katwiran ng mga tao sa Pilipinas, okay na sa akin tatlong beses kumain isang araw. Okay na yun, di ba? Which is, kung nandito ka, isipin mo, paano nga pag nagkasakit ka, di ba? Diba? So, kailangan talaga may ipon ka. So, yun yung mga nakikita kong magaganda rito. At the same time, natututo ka maging masipag, andar utak mo. Kumbaga parang sa mga tao sa Pilipinas, kung nakikita nyo rito na pag ganito kami, pag ganyan-ganyan, pinagkatrabahuan ko namin yun. Hindi ko namin yung basta na kulot, diba? Kumbaga parang ilang kotse ang nilinis ko noon. Tapos ang asawa ko siguro ilan ng nervyos at takot kasi katrabaho siya sa sa home care facility. 'Di ba ate, kinuwento ko sa iyo? So, yun. Kumbaga parang ano lang yun yung time namin para mag-relax. So, yun. Di katulad sa Pilipinas, para tipong kunyari pag sumahod ka, papunta na sa bahay, punta na sa kuryente, 'di ba? Ganon din naman dito, in a way, no, Nino? Hindi, dito naman, kagaya ng topic natin sa Spot Pinoy ng isang araw, pagka medyo talagang swipe, pero pagka wag bibili ng mga bagay na hindi mo, alam mo yun, yung tipong tatakam ka lang. Kasi mga bagay dito mabilis lang, tipong uso ngayon, laos na bukas, ganon. Oo nga. Ay, eto pala, dapat ko itanong, Nino. Do you have a plan B? Okay, I'm not on wood, I will help you manifesting that you guys secure your PR. Pero naisip nyo ba yung what if, hindi mangyari yun? Anong plan B ninyo? Meron ba? Actually, ang mindset kasi namin, hindi kami kumbaga parang, dapat talaga may plan B. Pero kumbaga parang, ang layo na namin siya tinitignan yung plan B. Kasi kumbaga parang pag kami nagkagusto sa isang bagay, kiniklaim na namin. Okay. Diba? Kasi pagka kunwari tipong, nag-set ka pa ng plan B, parang ang nangyayari sa'yo, may doubt ka pa, diba? Kami, nagtitiwala lang kami kay Lord na tipong hindi niya kami pababayaan. Actually, marami naman siyang bagay na na-prove sa amin na hindi niya kami pinababayaan. So, tiwala lang. Yeah. Basta focus lang sa goal at wala kang ginagawang masama, trabaho ka lang, maging masaya lang kayo. At the same time, kung may mga tao makakapunta rito, pamilya, kasi importante, magkaintindihan kayo mag-asawa, masaya kayo, makikinig sa mga rito. Yan. Yeah. Oo nga, tiwala lang. Sige. But good luck, Nino. Thank you again for being here. At for salamat po, ate. Ate, pwede bumati? Oo naman, go. Batiin ko yung mga fans ko, si Rice Velasquez, Mark Carino, at especially yung si Kalbong Inags. Shoutout sa'yo kasi napaparod doon ako sa Spot Pinoy. Shoutout sa'yo, Inags. Ayan, mga kaibigan natin. Okay, baka magtampo si Mark at Rice. Alam ba nila itong story mo na to?
Hindi, hindi. Sabi nila dapat nag-spot Ang Pinoy ka na ang lang, pagiging nagsasabi. ang pagiging pagkaibigan namin ni Mark, siguro aksidente lang eh. Kasi time na parang nagkita tayo noong time na 'yon, kumbaga parang nag-connect lang, nagkaintindihan Oo, kami, walang problema, swabe lang. Tapos oo, hanggang ngayon okay kaming dalawa, yun. Kasi yeah, tapos si Rice naman, simulat sa pool, pinaparod ko yan, good vibes lang. Tapos yes. dumating sa puto, isang beses lang yata nagalit sa vlog niya, yung binunggu siya ng ganun eh. Yun lang, yun lang yung parang ano na hindi siya tumawa, pero the rest, tawa-tawa lang, tapos kung paano siya maggawa, sideline humasel. Kaya nung sasabi siya na walang pera, maraming pera yan si Rice, Diyos Naku ko, po, oh, sinabi mo pa, sinabi mo hindi yan pa. magpapabaya, no? Hmm. Okay, well guys, alam nyo, if you wanna see more from Nino, madalas yan, okay, nakikisali sa aming mga live episodes doon sa Opo. SWAT. Sa mga nandito po na tipong nag-struggle, basta isipin nyo lang lagi kung masasacrifice yung Canada dream nyo, wag. Basta ano lang, kailangan natin mag-sacrifice, pero at the same time, di naman, darating pa rin yung time na makukuha natin yung mga pangarap natin na yun, yung maging taga rito tayo, di ba? Yeah. Okay. Yun lang. Nino, maraming salamat sa iyo. We will end this episode. Thank you, ate. Thanks, Nino. I'll see you guys in the next one. Bye! Bye-bye.